lahat ng mga Pilipino at mga Duterte supporters sa iba't ibang syudad, sa iba't ibang munisipyo at sa iba't ibang probinsya, mawala yung boto ninyo dito sa mga pumirmang to na mga kongresista ninyo. Maliban dyan, ikakampanya pa natin na hindi sila manalo. Maliban sa ating mga Duterte supporters, ikakampanya pa natin sila sa iba't ibang kababayan natin sa ating lugar na yung bumotong yon ay traidor dahil hindi nila nirepresenta at kinatawan ang kagustuhan ng kanilang mga lugar patungkol sa pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Ipapatalo natin yung mga yan. Gaano naman po kahalaga ang darating na halalan dito? Kasi parang wala nang lehitimong nagsasagawa ng check and balance. Yung opposition sana, di ko lang alam kung meron pa bang opposition ngayon sa Kongreso, parang ano na rin parang kasama na dun sa majority, Chairman. Wala yan. Opposition, yung minority leader, congressman ng 4-piece, bumoto para dun sa administrasyon. Di ba? Sino yung nangunguna sa party list system ngayon sa survey, 4-piece? Bumoto sila, minority leader sila sa Kongreso, bumoto sila para dun sa majority, para sa administrasyon. And itong mga makakaliwa, minority ba yan? Kaalyado sila ng majority. Ang tunay na minority dyan ay yung mga naninindigan at lumalaban para sa mga kabaloktotan na nangyayari ngayon sa budget at sa kahayupang ginawa nila sa pag-impeach kay Sara Duterte. Yan ang tunay na mga naninindigan sa taong bayan. Alam nyo, masabi ko sa inyo, kami nga pala sa Duterte Youth Party List, inimbitahan kami dyan sa mga bagong Pilipinas Servicio Fair last year. Halos 30 na invitation yan. Kada punta mo, ang sabi ng mga kapwa namin kongresista, bibigyan ka ng 777. 7 million AIX, 7 million tupad, 7 million AKAP or medical assistance. Katulad na sinabi ni Mayor Magalong. So 21 million yan worth of assistance kada attend mo. Hindi kami pumunta dyan kahit isang beses. Kahit sinasabi ng ibang kongresista, punta kayo, kahit huwag kayo magpakita sa TV para may 21 million kayo. Kung hindi ko lang mamura-mura talagang hindi talaga kami pupunta sa ganyan. Pakiramdam namin, pinagtatraidoran namin ang Pangulong Duterte, ang pangalawang Pangulo Sara Duterte at ang taong bayan sa pag-attend sa isang event na merong kapalit na 21 million. Hindi namin kailangan ng pang-ayuda. Ang kailangan namin ay magsalita sa Kongreso bilang mga kongresista at manindigan sa mga issues ng bansa. Alam niyo kung bakit maraming tahimik dyan sa Kongreso? Kasi ang dami dyan nagne-negosyo sa gobyerno. Mas mabuting tahimik. Pero bakit ang Duterte Youth Party List lagi na lang galit sa nangyayari sa mga kriminal, durugista at lalo na sa NPA terorista? Kasi yan ang trabaho dapat ng isang nakaupo sa Kongreso. Makipag-away sa mga kamalian at kabaluktutan na nangyayari. At ang pinakabaluktot na nangyari ay ang pag-railroad sa impeachment ni Sara Duterte kahapon. Nagpirmahan kayo, 200 plus kayo, nang hindi man lang na-hearing, hindi nyo man lang nakita at na-witness kung ano man yung mga pinagsasasabi doon na kinakaso kay Sara Duterte. Kahit yung respondent, pangalawang Pangulo, hindi nyo man lang pinakinggan kung anong sasabihin patungkol sa kasong yan. Talagang nagpirmahan kayo at masabi ko sa inyo, ito yung panawagan ng Duterte Youth Party List. Lahat ng mga Pilipino at mga Duterte supporters sa iba't ibang syudad, sa iba't ibang munisipyo, at sa iba't ibang probinsya, mawala yung boto ninyo dito sa mga pumirmang to na mga kongresista ninyo. Maliban dyan, ikakampanya pa natin na hindi sila manalo. Maliban sa ating mga Duterte supporters, ikakampanya pa natin sila sa iba't ibang kababayan natin sa ating lugar na yung bumotong yon ay traidor dahil hindi nila nirepresenta at kinatawan ang kagustuhan ng kanilang mga lugar patungkol sa pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Ipapatalo natin yung mga yan. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi po. Sa ulitin, ingat po kayo.
Thank you, Boss MJ, Boss Admar. Inom pa ako Losartan. Na-vlog na ako sa Sila, easy. mga ano dyan. Maraming salamat. Thank you, boss. Ang chairman ng Duterte Youth Party List, walang iba kundi si Ginoong Ronald Cardema, kaugnay nga po dito sa issue po ng impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Tandaan ninyo yung pagmumukha nitong 215 na ito na kongresista, kahit kaibigan pa natin yan, kahit ninong at ninang pa natin yan, kahit mga nakasama pa natin yan, bakit kayo pumirma sa impeachment ng pinagkakatiwalaang government official sa bansa, sa kasaysayan ng bansang ito, nang hindi nyo chinecheck man lang kung ano talaga yung mga detalye ng kaso niya, hindi na hearing. Gagante ang taong bayan para kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte sa lahat ng pinaggagawa ninyo sa pamilya Duterte na sila ang nagdala ng tunay na pagbabago sa bansang ito. Tinarantado nyo si Pangulong Duterte at si Sara Duterte. Para saan? Para sa dagdag na pondo, para sa political survival ninyo. Wala kayong mga utang na loob. Sir, marami kasing issue na kasabay ng balitang ito. Andyan yung BICAM issue, yung BICAM report sa 2025 budget, yung pinapa-comment yung mga lider ng pamahalaan doon sa petition sa challenging the constitutionality of the 2025 GAA. May comment din yung Makati Business Club expressing concerns doon sa pagkabuo nga ng 2025 national budget. Mayroon pang issue recently sa Supreme Court, yung bankruptcy sa PhilHealth na naisiwalat sa nagdaang hearing. Meron din tayong food security crisis. Meron din po tayong mga issues sa GOCCs na nagkakaroon ng full control. Mga ganitong issue na dapat nabibigyan ng kaliwanagan. Anong tingin nyo dito, sir, sa issue sa impeachment? Ito ba distraction lang para hindi mapansin itong mga balitang ito na naririnig po natin araw-araw sa mga radyo, napapanood natin sa TV at nababasa po natin sa mga pahayagan? Ano yan? Parang two birds in one stone yan para sa mga kongresista. Una, tumulong sila sa administrasyon sa pag-distract sa taong bayan. Tama kayo sa sinabi ninyo, napakaraming problema ng bayan. At isa dyan, merong dineklarang food security problem. Baka magkaroon ng kakulangan ng pagkain, di ba? Hindi pa nga nasosolusyonan yung pinangako na 20 pesos na bigas. Magkukulang pa pala yung pagkain para sa 120 million na Pilipino, di ba? Pangalawa, yung isang sinabi ninyo, na bankrupt pala yung PhilHealth, nililipat pa yung pondo, bilyon-bilyon, panggawa ng karsada. Pangatlo, alam nyo, hindi natin natatalakay na recently, yung kriminalidad at mga dorogista, ang dami. Sa bansa, saan kayo nakakita na 1-year-old, hostage, 6 years old, pinupugutan, infant, ginagahasa na uli, 80 years old na lola, ginagahasa na uli, at kung sino-sino pang mga dorogista na alam nyo, yung mga kriminal ay hangung-hango, bangag, high on drugs, kasi yung kanilang mga ginagawa ay talaga, hayop, di ba? So yung mga ganyang klaseng problema ng bansa, kasama na ng iban yung nabanggit na marami, yan ang problema ng Pilipinas. Yan ang state of the nation. So anong nangyari sa pamamagitan nitong impeachment approval ng House of Representatives? Una, tama kayo, na-distract ang taong bayan. Pangalawa, yung sa budget na sa BICAM na hocus-pocus na, yan ang malaking issue kasi nakasalang sa Supreme Court. Siyempre gusto rin nilang makakalimutan yan. Bakit? Nakausap ko si Congressman Ungab ng Davao City. Ang sabi niya, it is an election budget. Ang daming in-insert dyan na bilyon-bilyon na hindi na natin maintindihan yung mga naging insertion dahil dun pa lang sa BICAM report, blanco yung mga nakalagay, di ba? Sino mag-fill up ng mga blanco na yon? Hindi pa rin natin alam kung sino nag-fill up, di ba? Habang nirereklamo naman ni Congressman Ungab yun at ni Pangulong Duterte, sumagot naman si Pangulong Bongbong Marcos na yung pinirmahan daw niyang GAA, wala naman blanco. To remind him, at nire-remind naman siya ng lahat, hindi nga po yung GAA ang pinirmahan niyo yung problema. Yung BICAM, yung parang nag-ooperate dun sa GAA na yon.
maraming blanco. Sino nag-fill up ng mga blanco? At ang nilalagay doon, hindi naman piso, 20 pesos, 50 pesos, bilyon-bilyon at daang-daang bilyon. Di ba? So kaya yan ang mga distraction na nangyari sa pamamagitan nitong impeachment complaint kahapon. And maliban dyan, kaya nga sinabi kong two birds in one stone, pagdating ng impeachment, pagkaka-impeach nila kay Sara Duterte, una, natabunan yung BICAM at lahat ng problema ng bansa na dapat yun ang tinatakel sa Kongreso. Pangalawa, ang balita natin dyan, kaya pinatawag sa Romualdez Hall, nagpangakuan at nagbigayan ng mga pondo sa mga kongresistang pipirma. Kasi alam nyo, bakit ka pipirma dyan? Diba? Alam mo na majority ng iyong distrito at probinsya gusto si Sara Duterte. At yung kaso kay Sara Duterte, hindi pa nahihiring, hindi pa nadidiscuss sa Kongreso. So bakit ka pipirma ng mabilisan nung pinatawag ka? Yan daw ang isang dahilan, sabi ng ibang mga kongresista na kaibigan natin, nagkapangakuan ng pondo at ng pera. Ang masabi ko dyan, kung pwede lang talaga magmura, ang kakapal naman ng mga pagmumukha natin sa Kongreso na yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan, si Pangulong Rodrigo Duterte, hiniring natin, dinudurog natin sa Quadcom, at yung pinagkakatiwalaan pa rin ng taong bayan ngayong 2022 naman, Vice President Sara Duterte, in-impeach pa natin. Pinagkakatiwalaan sila ng taong bayan. Hindi, yung sinasabi nyo, betrayal of public trust. Nasa kanila yung public trust, nasa kanila yung tiwala. Kung merong betrayal of public trust sa gobyerno, ito yung mga mandarambong ng bilyon-bilyong piso sa Kongreso at yung mga kaalyado ng NPA na terorista sa Kongreso. Sila ang mga tunay na traidor sa ating gobyerno at sa ating bayan na dapat tinatanggal. Kaya lang, ang pinagtulungan ninyo ay yung pinagkakatiwalaan pa ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga po, ang hiling ng Duterte Youth Party List sa ating mga Duterte supporters at sa taong bayan, tandaan ninyo yung pagmumukha nitong 215 na ito na kongresista, kahit kaibigan pa natin yan, kahit ninong at ninang pa natin yan, kahit mga nakasama pa natin yan, bakit kayo pumirma sa impeachment ng pinagkakatiwalaang government official sa bansa, sa kasaysayan ng bansang ito, nang hindi nyo chinecheck man lang kung ano talaga yung mga detalye ng kaso niya, hindi na hearing. Pangalawa, anong akala ninyo? Okay lang to, hindi halata to ng taong bayan kasi ang dami natin. Nagkakamali kayo dyan, tatandaan namin lahat kayo. Lahat ng distrito ninyo, lahat ng tinatakbuhan nyo ngayon 2025, tatandaan namin. At gagante ang taong bayan para kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte sa lahat ng pinaggagawa ninyo sa pamilya Duterte na sila ang nagdala ng tunay na pagbabago sa bansang ito. Tinarantado nyo si Pangulong Duterte at si Sara Duterte. Para saan? Para sa dagdag na pondo, para sa political survival ninyo. Wala kayong mga utang na loob sa mga tunay na pinagkatiwalaan ng taong bayan na nagpoprotekta sa taong bayan laban sa mga kriminal, drogista at NPA na terorista. Ito ang pamilya Duterte.